Apostoles, Ebanghelista at Disipulo ni Jesus. San Pedro Apostol, ang pinuno ng 12 alagad ni Jesus, isang mangingisda mula sa Bethsaida, Galilea, at kapatid ni San Andres Apostol. Nang ipinahayag niya ang kanyang pananalig na si Kristo ang anak ng Diyos, ang kanyang dating pangalan na Simon ay pinalitan ni Jesus ng Pedro, na ang ibig sabihin ay bato sa wikang Griego. Ang sabi ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, anak ni Jona, pagkat hindi ito isiniwalat sa iyo ng tao, bagkus ng aking Ama sa langit. Sinasabi ko sa iyo, Pedro, ikaw ay isang bato, at sa batong ito, aking itatayo ang aking iglesia, at hindi kailanman mananaig ang kamatayan dito. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng langit. Ang anumang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit." Kung kaya siya ang kinikilalang unang Santo Papa ng Iglesia Katolika. San Andres Apostol, ang alagad na unang tinawag ni Jesus, kapatid ni San Pedro, isa ring mangingisda at dating disipulo ni San Juan Bautista. Nakita niya noon si Jesus na naglalakad sa lawa ng Galilea at tinanong niya ito, "Guro, saan ka nakatira?" Sagot ni Jesus, "Halika at sumunod ka sa akin." Tinawag niya nga ang kanyang kapatid na si Pedro. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Halika kayo, gagawin ko kayong mangingisda ng tao." Ayon sa tradisyon, siya ay naging martir nang siya'y ipinako sa krus na paekis o krus de Cusata. Santiago Mayor Apostol, ang naging unang martir sa mga alagad ni Jesus, anak ni Zebedeo at Santa Salome, at nakakatandang kapatid ni San Juan Evangelista Apostol. Isa sa 4 na mangingisda na tinawag ni Jesus sa lawa ng Galilea upang maging alagad. Binansagan ni Jesus na Boanerges o anak ng kulog, nang dahil sa pagiging masidhi o mapusok. Binansagan ring dakila dahil saksi sa mga pinakamahalagang yugto sa buhay ni Jesus at naging martir na pinatugutan ni Herodes Agripa. San Felipe Apostol, ang alagad ni Jesus mula sa Bethsaida at dati ring disipulo ni San Juan Bautista. Pagkatapos na matagpuan at tawagin ni Jesus, hinikayat niya ang kanyang kaibigan na si San Nathaniel Bartolome upang maging alagad rin. Nang minsan tinanong niya si Jesus na ipakita ang makapangyarihang Diyos Ama, ang sagot ni Jesus, "Ang sinumang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama." Naging martir dahil sa pananampalataya nang siya ay ipako sa isang krus na matangkad na kanya ring pangunahing simbolo. San Bartolome Apostol, ang alagad ni Jesus na kilala rin bilang Nathaniel. Naging alagad siya dahil sa hiling ng kanyang kaibigan ni San Felipe. Nang makita siya sa ilalim ng puno ng higera, sinabi ni Jesus, "Narito ang tunay na Israelita, wala siyang taglay na huwad." Sumagot si Bartolome, "Guro, ikaw na nga ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel." Ayon sa tradisyon, pinatay siya sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang balat gamit ang isang kutsilyo habang siya'y buhay pa. Santo Tomas Apostol, ang alagad ni Jesus na kilala rin bilang Edemos, na ang ibig sabihin ay kambal. Tinanong niya minsan si Jesus kung ano ang tamang daan tungo sa kaharian ng Diyos. Sagot ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Pinawawalan na siya ng nagkalat ng ebanghelyo sa India at namatay ng isang martir sa pamamagitan ng isang sibat.
Santiago Menor Apostol, ang alagad ni Jesus na unang naging obispo ng Jerusalem, anak ni Santa Maria Jacobe at kapatid ni San Judas Tadeo. Tinawag din siyang ang matuwid at ang Tiago na ang nakakabata upang maiba kay Santiago Mayor. Pinaniniwalaan na may akda ng epistol ni Santiago na nagbibigay pansin sa kahalagahan ng mga mabuting gawa upang maging buhay ang pananampalataya sa Diyos. Kadalasan, ang simbolo niya ay isang pamalo na ginamit upang siya'y patayin. San Judas Tadeo Apostol, ang alagad ni Jesus na pinsan niya, anak ni Santa Maria Cleope at San Cleopas. Noong huling hapunan, siya ang nagtanong kay Kristo kung bakit ipinakita niya ang sarili sa kanila at hindi pa sa sanlibutan. Sagot ni Jesus, ang sino mang magmahal sa akin ay susunod sa aking aral, namatay bilang martir, paluin sa karaniwang hawak ng imahen niya ang isang medalyon na may mukha ni Jesus dahil sa sinasabing kawangis niya ito. San Simon Silote Apostol, ang alagad ni Jesus na binansagang ang makabayan, dahil sa katapatan niya sa mga batas ni Moises, sinasabing siya ay sinanay ni San Pedro at nangaral sa Ehipto at Mesopotamia. Ang karaniwang simbolo niyang hawak ay isang lagari na ginamit sa pagpatay sa kanya. San Matias Apostol, ang alagad ni Jesus na humalili kay Judas Iscariote. Napili siya dahil kasama ng mga alagad mula sa pagbibinyag ni Jesus hanggang sa pag-akyat nito sa langit. At siya ang nabunot sa isang palabunutan kasama ni San Jose Barsabas Justo. Ayon sa tradisyon, pinutulan siya ng ulo gamit ang isang palakol. Ang simbolong kadalas ay hawak niya. San Mateo Apostoli Evangelista, ang alagad ni Jesus na dating taga-singil ng buwi sa Capernaum at naging manunulat ng una at pinakakumpletong ebanghelyo. Kilala rin bilang Levi. Ang simbolo niya bilang ebanghelista ay isang tao na may pakpak sapagkat sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo sa atalaangkan ni Kristo bilang tao. San Marcos Evangelista, ang manunulat ng ikalawang ebanghelyo, anak ni na Santa Maria de Juan Marco, katuwang at tagasali ni San Pedro at pinaniwalaang galing sa bansang Cyprus o Chipre. Simbolo niya ang leon sapagkat sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo tungkol kay San Juan Bautista, ang tinig sa ilang kung saan ang nasabing hayop ang hari. San Lucas Evangelista, ang manunulat ng ikatlong ebanghelyo, manggagamot at isa sa mga kasama ni San Pablo sa pangangaral. Simbolo niya ang baka sapagkat sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo tungkol kay Zacarias na nasa templo kung saan ang nasabing hayop ang isa sa pwedeng ialay ayon sa batas ni Moises. Ebanghelyo, manggagamot at isa sa mga kasama ni San Pablo sa pangaral.
Simbolo niya ang baka sapagkat sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo tungkol kay Zacarias na nasa templo kung saan ang nasabing hayop ang isa sa pwedeng ialay ayon sa batas ni Moises. San Juan Evangelista, ang manunulat ng ika-4 na ebanghelyo, simbolo niya ang isang agila sapagkat matayog ang paglalahad niya ng kanyang ebanghelyo na sinimulan ukol sa pagka-Diyos ni Jesus na nagahari sa kalangitan. Tulad ng pag-ahari ng nasaging ibon sa himpapawid. San Lazaro de Betania. Si San Lazaro ay kaibigang minamahal ni Jesus. Siya ay taga Betania at kapatid ni na Santa Marta at Santa Maria de Betania. Nang siya ay magkasakit, ito ay pinaalam kay Jesus na nagsabing, ang pagpapakasakit ni San Lazaro ay para sa karangalan ng Diyos. Tinangisan ni Jesus ang kanyang pagkamatay at kahit 4 na araw na siyang patay, siya ay muling binuhay ng Panginoon. San Longinos. Si Longinos ang sundalong Romano na gumamit ng sibat upang ulusin ang tagiliran ni Jesus matapos mamatay sa krus. Mula sa sugat sa tagiliran ni Jesus ay bumukal ang dugo at tubig na siyang nagpagaling sa karamdaman sa mata ng sundalong si Longinos. Matapos ang kaganapang ito, ay tinalikuran niya ang pagiging sundalo at naging disipulo ni Jesus. San Cleopas, ang disipulo ni Jesus na asawa ni Santa Maria Cleope. Kilala rin bilang Alceo, isa siya sa 2 disipulo na kasama ni Jesus sa daan patungong Emmaus noong gabi ng unang linggo ng pagkabuhay. Ang mga banal na kababaihan na sumunod at naglingkod kay Jesus. Susana, isa siya sa nabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas na babaeng naglilingkod kay Jesus. Siya ay isang mayamang tagapaglingkod at tagasunod ni Jesus. Siya ay nagkaroon ng isang malubhang karamdaman na pinagaling ni Jesus. Dahil sa kaganapang ito ay ipinamahagi at ipinagbili ang kanyang mga ari-arian at kayamanan upang gamitin sa pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad, ang pangangaral. Santa Marta de Betania. Kaibigan at tagasunod ni Jesus at kapatid ni na San Lazaro at Santa Maria de Betania. Nang mamatay si Lazaro, siya ang humiling kay Jesus na buhayin ang kanyang kapatid at nagpahayag ng kanyang paniniwala na ang lahat ng mga tao ay mabubuhay na muli sa pagdating ng huling paghuhukom. Santa Maria de Betania, kaibigan na tagasunod ni Jesus at kapatid ni na Lazaro at Santa Marta de Betania. Nang si Jesus ay nasa bahay ni Simon na kitongin, 6 na araw bago ang pista ng Paskwa, binuhusan niya ito sa ulo at paa ng pabangong nardo at pinahiran pa ng buhok niya. Sinikta siya ni Judas Iscariotes na di umano'y pagsasayang ng mamahaling pabango at mambili nito ay maaaring ibinigay na lang sa dukha. Ngunit sabi ni Jesus, pabayaan mo siya, ginawa niya ito bilang tanda ng napipintukong paglilibing. Santa Maria de Juan Marco, ina ni San Marcos Evangelista, na kilala rin bilang Juan Marco. Sa binuksan niya ang kanyang bahay para sa mga pagtitipon at pagdarasal ng mga tagasunod ni Jesus, pinaniniwalaan din na ang huling hapunan at Pentecostes ay naganap sa kanyang tahanan.
Santa Juana de Cuza, ang asawa ni Cuza, isang katiwala ni Herodes Antipas. Pagkatapos na pagalingin sa isang sakit, naglingkod kay Kristo at sa kanyang mga alagad gamit ang sarili niyang mga ari-arian. Santa Veronica, ang ginang na nagpahid sa kalunos-lunos na mukha ni Jesus habang pasan ang krus. Binansagang Veronica mula sa salitang vera at ikon na ang ibig sabihin ay tunay na larawan. Kilala rin sa pangalang Serapia ayon sa pasyong mahal. Di nabata't di natiis na awa siya'y nahapis nang makita at masilip ang mukhang tigib ng sakit ng dugo at baglang pawis. Ang mga kaganapan ukol sa pangangaral ni Jesus sa madla. Ang pagbibinyag ni Juan Bautista kay Jesus sa Ilog Jordan. Matapos kabansagan ni Juan Bautista na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, lumapit si Jesus sa kanya at nagpabinyag at nasaksihan ang pagbababa ng Espiritu Santo gaya ng isang kalapati at ang tinig ng Diyos Ama na nagwika, "Narito ang aking bugtong na anak, lubos kong kinalulugdan." Kay Jesus, pinaglubayan ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang. Nang kutsuhin ng Diablo na sinisimbolo ng ahas, sumagot si Jesus sa kanya na sinasabi, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawid sa bibig ng Diyos." Nang magkagayon, sinabi din niyang, "Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Ang sermon sa bundok, ang mga banal na kapalaran, tinatawag rin bilang mga ginawahan at mga luwalhati o mga kaluwalhatian, ay tumutukoy sa mga kataas-taasan at kabanal-banalang mga tuwa o kaligayahang ipinahayag at ipinangaral ni Jesucristo ukol sa kung sino ang mga taong matatawag na mapapalad at mga pinagpala. Matatagpuan ang mga taludtod na nagbubunyag ng mga kaginawaang ito sa bagong tipan ng Biblia sa pangaral ni Jesus sa bundok. Ang pagtawag ni Jesus kina Felipe at Nathaniel. Pagkatapos na matagpuan at tawagin ni Jesus si Felipe, hinikayat niya ang kanyang kaibigan ni si San Nathaniel Bartolome upang maging alagad rin nang makita siya sa ilalim ng puno ng higira. Sinabi ni Jesus, "Narito ang tunay na Israelita." Wala siyang taglay na Juan. Sumagot si Bartolome, "Guro, ikaw nga ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel." La Vocación, pagtawag ni Jesus kay San Mateo. Ang pagtawag ni Jesus kay Mateo, isang tagasingil ng buwis sa may dalampasigan ng lawa ng Galilea, upang maging alagad niya kahit mababa ang pagtingin ng lipunan. Pagkat ayon na rin kay Jesus, "Naparito ako hindi para tawagin ang mga matutuwid, kundi para iligtas ang mga makasalanan." Ang kasalan sa Kana. Ang pagdalo ni Jesus sa isang kasalan sa bayan ng Kana sa Galilea, kung saan ginawa niya ang kanyang kauna-unahang himala. Ang paggawa ng alak mula sa tubig, ayon sa hiling ng kanyang butihing ina, na sundin ang anumang iutos niya, at bilang paghihiwatig na rin ng kanyang kaluwalhatian sa unang pagkakataon. Jesus ay Nicodemo, ang lihim na pag-uusap. Ang pagkikipag-usap isang gabi ni Jesus kay Nicodemo, isang Pariseo at lihim na disipulo niya,
kung saan ipinahayag niya ang katagang, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay hindi mamamatay, bagkus ay mabubuhay na walang hanggan. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Ang pakikipag-usap ni Jesus sa isang babae na kilala rin bilang Potina sa tabi ng balon ni Jacob sa bayan ng Sicar, Samaria, kung saan winika ni Jesus, ang tubig na sumisibol sa akin ay magbibigay buhay at magdudulot ng buhay na walang hanggan. Papakain ni Jesus sa marami. Ang mapaghimalang pagpapakain ni Jesus sa 5,000 katao mula sa 5 pirasong tinapay at 2 isda bilang patunay sa kanyang binitawang mga salita. Ako ang tinapay ng buhay at ang sino mang lumapit sa akin ay kailanman ay hindi magugutom o mauuhaw. La Transfiguración. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa piling ni Pedro, Santiago at Juan, at ang kanyang pakikipag-usap kay Moises at Elias sa bundok ng Tabor, kung saan nagmingning ang kanyang mukha at damit, at isang tinig ang nagwika mula sa nagliliwanag na ulap. Ito ang aking bugtong na anak, na lubos kong kinalulugdan. Makinig kayo sa kanya. Ang pagpapagaling ni Jesus sa taong ipinanganak na bulag. Sa paglalakad ni Jesus ay nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag mula pa sa kaniyang kapanganakan. Pinatigan ni Jesus ang pakikinig ni Maria sa kanyang aral sa halip na tulungan sa gawaing bahay. Ang noon ay abalang-abala na si Marta, pagkat ayon kay Jesus, isa lamang ang mahalaga. Pinili ni Maria ang tama at hindi iyon mawawala sa kanya. Binuhay ni Jesus si Lazaro. Ang muling pagkabuhay ni Jesus sa kanyang kaibigan na si Lazaro at 4 na araw nang nakalibing, ginawa niya ito para patunayan na siya ay sugo ng Diyos at ang kanyang unang sinabi na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang maniniwala sa akin ay mabubuhay kahit sila ay mamatay, at ang nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi mamamatay. Ang mga kaganapan at tauhan sa pagpapakasakit ni Jesus. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Narating ni na Jesus ang mga bayan ng Betfage at Betania, malapit sa may bundok ng mga olibo. Nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang 2 sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok na pagpasok, makikita ninyo ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalagan ninyo iyon at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan iyon, sabihin ninyong iyon ay kailangan ng Panginoon at ibabalik din niya agad." Dominus Plebit, panagoy ni Jesus sa Jerusalem. Ang pagtangis ni Jesus nang masilayan niya ang Jerusalem, pagkatapos ng kanyang matagumpay na pagpasok dito, kanyang binitiwan ang nakahihimbing na hula patungkol sa lungsod na ito.
Wawasakin ka ng lubusan at ang mga mamamayan mo sa loob ng iyong mga haligi. Wala kahit ni isang bato ang matitira sa iyong lugar sapagkat hindi mo namalayan ang panahon na dumating ang Diyos para iligtas ka. Ang paghuhugas ni Jesus sa mga paa ng kanyang mga alagad. Noong una ay hindi silang ayunan ni Pedro, ngunit sinabi ni Jesus na kung hindi siya papayag ay hindi siya kapanalig nito. Pagkatapos, ipinahayag ni Jesus ang aral ng kanyang pagpapakumbaba. Kung anong ginawa ko sa inyo, ganun din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ang huling hapunan ni Jesus kasama ang 12 alagad. Ito ay hindi lamang upang gulitain ang pista ng Pasko ayon sa batas ni Moises, kundi pati na rin sa kagustuhan ni Jesus na itatag ang sakramento ng banal na Eucharistia. Kung kaya't sinabi niya, habang hawak ang tinapay, kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan. At habang hawak naman ang alak, tanggapin ninyo ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ang pananalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Sa bundok ng Olibo kasama sina Pedro, Tiago at Juan, kung saan puno siya ng pagkabagabag, nagpawis ng dugo habang nakatulog naman ang nabanggit ng mga alagad. At siya'y nagwika, Ama, kung maaaring ilayo mo sa akin ang kalis na ito, gayon paman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Pagkatapos nito, pinalakas ng isang anghel ang kanyang kalooban. Latrasyon. Ang pagkakanulo habang nagsasalita si Jesucristo sa kanyang mga apostol, ay dumating si Judas na kasama ang mga kawal ng templo. Lumapit siya sa kanyang maestro upang halikan. Sinabi ng Panginoon sa kanya, Judas, sa pamamagitan ba ng halik ay ipagkakanulo mo ang anak ng tao? Hindi nanlaban si Jesucristo at nagpaubaya. Ang pagdakip. Matapos ipagkanulo ni Judas si Jesus, ay dinakip siya ng mga kawal. Sa iglap ng mga kaganapan, si San Pedro ay biglang bumulot ng kanyang tabak at tinaga ang isa sa mga kawal. Ngunit hinika ni Jesus, naisano mo yaong tabak, sapagkat ang gumamit ng tabak, sa tabak din mamamatay.
Jesus Cautivo, pag-iwan ng mga alagad. Ito ang banal na imahe ng Panginoong Hesukristo matapos ang pagdakip at simbolo ng pag-iwan sa Kanya ng mga alagad. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ngunit ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang mga sulat ng mga propeta. Nang magkagayon, iniwan siya ng mga alagad at sila ay tumakas, at mula kay San Marcos ay nadinig, iniwan nila si Jesus at silang lahat ay nagmamadaling tumakbo. Ang pagtatatwa kay Jesus ni Pedro ng 3 beses bago tumilaok ang tandang bilang katuparan ng naunang hula ni Jesus habang sila ay naghahaponan pa lamang para sa pista ng Pasko. Bago tumilaok ang tandang ngayong gabing, sasabihin mo ng 3 beses na hindi mo ako kilala. Nang maganap na iyon habang si Jesus ay nasa bahay ni Anas, napatako si Pedro at lumuha na may puot at pagsisisi. Jesus ante Anas. Matapos dakpin at kaagad na dinala ang Panginoong Hesukristo sa mga saserdote. Ayon kay San Juan, dinalamunas nila siya kay Anas sapagkat siya ang biyanang lalaki ni Caiphas na pinakapulong saserdote ng taon din iyon. Ang tagpong ito ay magugunita din sa Kabanata 6 ng namiligating pasyon ng ating Panginoong Hesukristo mula sa mga pangitain kay Blessed Anne Catherine Emmerich. Sa mga pagtatanong ay tumugon ang Panginoon ng kalmado. Nakapagsalita lamang ako sa mundo, nagturo lamang ako sa sinagoga at sa templo. Kahit pumunta ang mga Hudyo, wala akong sinabi na palihim. Bakit mo ako tinatanong? Inyong tanungin ang nakinig, sapagkat alam nila ang aking mga sinabi. Si Jesus sa harap ni Caiphas. Ang paglilitis kay Jesus ng Sanhedrin sa pamumuno ng mataas na saserdote na si Caiphas, na nagtanong sa kanya kung siya nga ba ang Mesiyas na anak ng Diyos. Ang sagot ni Jesus, tunay nga ang sinabi mo, pero sinasabi ko sa inyong lahat mula ngayon, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng may kapal at darating mula sa mga ulap ng kalangitan. Nang dahil dito, winarap ni Caiphas ang kanyang sariling damit at inaspusahan nila si Jesus ng kalapastanganan sa Diyos na may parusang kamatayan. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes Antipas. Natuwa si Herodes nang makita si Jesus sa wakas. Naghintay na makasaksi ng himala at nagtanong ng marami. Ngunit hindi kumibo si Jesus. Samantalang nagparatang naman ang mga punong saserdote at guro. Pinabalik ni Herodes si Jesus kay Pilato matapos itong kutyain at pagdamitan ng maringal. Ito'y katuparan na rin ng 39 na salmo ni David. Hindi ako magsasalita na kahit ano sa piling ng mga masasama. Mananahimik ako at hindi bibigkas kahit anong salita, ngunit ang aking paghihirap ay tumindi at ang pagkabagabag ay mananaim. Paghatol ni Pilato kay Jesus. Sa kanyang huling pagtatangka na mapalaya si Jesus, pinamili ni Pilato ang kanyang mga Hudyo kung sino ang gusto nilang ipako sa krus. Si Barabas ba na isang kriminal o si Jesus? Ngunit wala din siyang nagawa. Sumigaw ang mga Hudyo na ipako si Jesus sa krus at palayain si Barabas. Pinagbigyan ni Pilato ang kanilang hiling at isinuko si Jesus sa kanilang kagustuhan. Ang paglilitis kay Jesus ay ang pinakamalaking paghamak sa hustisya.
Si Jesus ang pinaka-inosenteng tao sa kasaysayan ng mundo na pinarusahan ng kamatayan dahil sa kasalanang hindi niya ginawa sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ang paghampas kay Jesus na nakagapo sa haliging bato. Ang pag-aagupit kay Jesus habang nakatali sa haliging bato ayon sa utos ni Poncio Pilato, pagkatapos na palayaan si Barrabas at kahit noong una ay wala siyang nakitang dahilan para sa parusahan si Jesus. Ito ang katuparan ng hula ni Propeta Isaías sa Kabanata 50, Talata 6, na ipinaubaya ko ang aking lingkod sa mga humahagupit sa akin. Senyor Jesus dismayado. Ang pagkalupaypay at pagkalugmok ni Jesus sa lupa nang dahil sa sobrang hirap at pagod, dulot ng paghahagupit sa kanya, gaya ng ipinahayag ni Propeta Isaías sa Kabanata 53, Talata 5, nang dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan, hinampas ng dahil sa kasamaang ating ginawa, hinilom tayo ng parusang kanyang tinamo na pinatindi pa ng mga hagupit ng kanyang tinanggap. Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Pagkatapos hagupitin, dinala si Jesus ng mga kawal sa pretoryo, pinagsuot ng balabal na kulay purpura, pinutungan sa ulo ng koronang gawa sa matitinik na baging, nilagyan ng tambo sa kanang kamay, niluhuran, tinuya ng mga salitang, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Dinuraan, pinumpok sa ulo ng tambo ng paulit-ulit at pinagsuot uli ng kanyang sariling damit. Ito ay ayon na rin sa hula ni Propeta Isaías sa Kabanata 50, Talata 7. Ngunit hindi ako nasaktan ng kanilang mga insulto sapagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Ecce homo, Señor Jesus de la Paciencia. Ang pagninilay-nilay ni Jesus ukol sa kanyang pagpapakasakit. Matutunghayan dito ang kalunos-lunos na paghihirap na sinapit ni Jesus matapos na siya ay hagupitin at putungan ng koronang tinik. Samantalang siya ay nakaupo, nagmumuni-muni na may kauspusong pagtanggap sa sinapit na hirap, gaya ng ipinahihiwatig ni Propeta Isaías sa Kabanata 53, Talata 7. Malupit siyang pinarusahan, ngunit tinanggap niya ito ng may kababaang loob. Hindi siya nagsalita gaya ng isang kordero na kakatayin o tupang tatanggalan ng balahibo. Ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus. Sa pasyong mahal ay magugunitang winika nang mabasa nang matapos siyang sentensya kay Jesus at ang mga Pariseo inatangan na ang krus sa lupang lumuluhod. Ano ba't yaon si Jesus nang maagkang matapos ay niyakap na ang krus at tinangisang tibubos sa sarili niyang loob. Ang nakakalungkot na tagpo ay binahagi din sa Kabanata 30 ng namimighating pasyon ng ating Panginoong Hesukristo mula sa mga pangitain kay Blessed Anne Catherine Emmerich. Nang magkagayon ay tinanggap niya ang krus, niyakap at hinalikan ito ng 3 ulit. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang pagpapasa ni Jesus ng krus papunta sa bundok ng Golgota, matapos ang paghatol ni Poncio Pilato ng parusang kamatayan sa udyok ng mga saserdote, si Jesus ay kagyat na inilabas sa pretoryo para pasanin ang mabigat na krus tungo sa lugar ng kanyang pagpapakuan. Ang krus na pasa ni Jesus ay hindi lamang simbolo ng ating mga kasalanan na tinubos niya. Bagkus, ito rin ay nagpapahiwatig ng sakripisyong dapat nating yakapin at ng mga yapak na dapat nating sundan. Kaya minsan sinabi ni Jesus, "Ang sino mang gustong lumapit sa akin, pasanin ang krus mo at sumunod sa akin."
ang pagtulong ni Simon Sereneo kay Jesus sa pagpasa ng krus. Pagkat lubhang nanghihina na si Jesus at paminsan-minsay nasusubasog pa, inutusan na nga ng sundalong Romano si Simon, ama ni Rufo at Alejandro, mula pa sa malayong bayan ng Cirene, upang tulungan si Jesus na pasanin ang krus. Ito'y nagpapaalaala sa atin na minsay sinabi ni Jesus sa Mateo 11:28-30, "Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan." Ang pagpapahid ni Veronica sa mukha ni Jesus. Ayon sa banal na tradisyon, nang si Jesus ay puno na ng pagod, dumi at pawis at dugo habang pasa ng krus, isang ginang ng lungsod na binansagang Veronica ang nagpahid ng kanyang birang o belo sa kalunos-lunos na mukha ni Jesus, gaya ng nakasaad sa hula ni Isaías 52, talata 14. Maraming tao ang nahindig sa sinapit niya. Ang kanyang muka'y hindi na makilala na animoy hindi ng isang tao. Nasalubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem. Nang masalubong ni Jesus ang mga babaeng nananangis at ang ilan sa kanyang mga alagad sa daan patungo sa Golgotha, sinabihan niya sila na huwag manangis para sa kanya, kundi para sa kanilang sarili at mga anak. Kahit sa gitna ng matinding paghihirap at kahihiyan, hindi inuna ni Jesus ang pansariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng mga taong humaharap sa panganib ng walang hanggang pagdurusa dahil sa kanilang mga kasalanan. Señor Jesus de las Penas, ang buong pusong pagtanggap ni Jesus sa pagpapako sa kanya sa krus. Tigib ng matinding hirap at sakit, taos-puso pa rin tinanggap ni Jesus ang kanyang misyon na magpapako sa krus alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan. Sinubukan ng mga kawal na painumin siya ng alak na may halong apdo, ngunit tinanggihan niya ito. Nang siya ay pinapako na, nakuha pa niyang sambitin ang mga salitang, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Si Jesus sa Kalbaryo. Ang pagkabayubay ni Jesus sa krus sa bundok ng Kalbaryo o Golgotha. Nang nakapako na si Jesus sa pagitan ng dalawang magnanakaw, nasa paanan niya ang kanyang ina, kasama sina Maria Cleope, Maria Magdalena at Salome. Nandoon din ang kanyang alagad na si Juan. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang nabanggit na alagad, sinabi niya ang kanyang huling habilin, "Babae, narito ang iyong anak." At sa kanyang alagad, "Anak, narito ang iyong ina." Mula noon, nanirahan na ang kanyang ina sa bahay ni Juan. Dalawa lang yung sinabi natin. Iwasan na ako. Dinal positive ba si Mix? Bakit? Kopya. Eche Mother Tua.
si Maria at Juan. Nang makita ni Jesus ang kanyang inang tigib ng lungkot at pighati, sinabi niya dito, "Babae, iyan ang iyong anak." At sinabi din ni Jesus sa kanyang pinakamamahal na apostol na si San Juan, na nasa paanan din ng krus, "Anak, ito ang iyong ina." Ang pagbababa kay Jesus mula sa krus. Pagkamatay ni Jesus sa krus, ay pinagpaalam ni San Jose ng Arimatea na kanyang ibababa at kunin ang katawan ni Jesus upang mabigyan ng maayos na libing. Kanilang ibinababa ang banal na katawan ng Panginoong Jesus sa pangunguna ng mga lihim na alagad ni Jesus, si San Jose ng Arimatea at San Nicodemo. La Pieta. Sa banal na kasulatan, walang nagpagbabanggit tungkol sa paglalagay sa bangkay ni Jesus sa kantungan ng kanyang ina. Ang madamdaming tagpong ito ay batay marahil sa tagpo na nakalarawan sa 13 istasyon ng krus, ang pagbababa sa krus, at ito rin ay matatagpuan sa pasyong mahal na nakasaad. Pinagdahan, hinugos, katauhang kalunos-lunos, malumanay na sinanggol at kanilang inabot sa inang birheng tibugos. Birheng Angustia, ang imahe ng mahal na birhen na napupulo ng pighati. Tangan niya sa kanyang mga kamay ang koronang tinik at ang mga pakong nagdulot ng mga sugat sa ulo at mga kamay ni Jesus, pati na rin ang panyo na tanda ng pagluluksa. Si Magdalena sa paanan ng krus. Puno ng kalungkutan ang paligid. Animoy dala ng pag-inip ng hangin at pagkulimlim ng kalangitan ang bigat ng mga kaganapan. Ang mga tapat na alagad ng Panginoong Jesus ay nananagoy at nangungulila matapos ang kanyang kamatayan sa krus. Kabilang narito ang isa sa mga pinakamalapit niyang kababaihang disipulo at kaibigan na si Santa Maria Magdalena. Paglilinis at paghahanda sa libingan ni Jesus. Matapos ibaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus, ay inihanda na ng mga alagad ang bangkay ni Jesus ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Ang mga kababaihan naman ay katuwang na maglinis
naghanda at nagdala ng karagdagang mga kagamitan para sa libing. Paglilibing kay Jesus, naihanda na ang katawan ng Panginoong Jesus at dinala na ito sa libingan na sinundan ng pangkat ng mga nananatiling mga alagad. Ang paglalagakan sa katawan ni Jesus ay isang bagong libingan na inuka mula sa gilid ng darisdis na bato na nasa isang halamanan na malapit sa pinagpakuan kay Jesus. San Nicodemo, ang pariseyo na sekretong disipulo ni Jesus at kasapi ng Sanhedrin, ang kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo na kayo nabibilangan ng 70 miyembro at pinamumunuan ng pinakapunong saserdote. Isa siya sa tumutol sa paglilitis kay Kristo at tumulong kay Jose de Arimatea sa paglilibing kay Jesus sa pamamagitan ng pagdala ng babangong pinaghalong mira at aloe. JP Rizal galing at Miguel Torres. Ano doon pala? Dadalhin mo yan. San Jose de Arimatea, isa ring matuwid na kasapi ng Sanhedrin at lihim na disipulo ni Jesus. Hiniling niya ang bangkay ni Jesus mula kay Pilato. Ipinaubaya niya dito ang kanyang libingan na hindi pa nagagamit. Katuwang niya si San Nicodemo sa pagbaba sa krus at paglilibing kay Jesus. Santa Maria Jacobe, tagasunod ni Jesus at ina ni Santiago Menor Apostol, na kilala rin bilang Jacobus o Jacobo, saksi sa kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Maria Cleopas, tagasunod ni Jesus at asawa ni San Cleopas at kapatid ng Birheng Maria, saksi rin sa kamatayan ni Jesus sa krus, gayon din sa paglilibing at muling pagkabuhay ng huli.
Santa Maria Salome, tagasunod ni Jesus, asawa ni Zebedeo na ina ni San Juan Evangelista Apostol at Santiago Mayor Apostol. Saksi rin sa kamatayan ni Jesus sa krus, gayon din sa paglilibing at muling pagkabuhay nito. Santa Maria Magdalena, ang pangunahing babae na tagasunod ni Jesus. Mula sa kanya, 7 demonyo ang kinalayas ni Jesus. Pagkatapos, naging masugid na disipulo ni Jesus. Saksi rin sa kamatayan ni Jesus sa krus, gayon din sa paglilibing at muling pagkabuhay na muli. Santo Entierro, ang bangkay ni Jesus. Ang pamagat na Santo Entierro ay salitang Kastila na ang ibig sabihin ay banal na paglilibing. Sa pasyong mahal ay pinalawak pa ang paglalarawan sa paglilibing sa Panginoon. Binuhat, isinahukay, at sa kanila tinakpan ng takip na naglalaan. Batong marmol ang pangalan, sadyang kalinis-linisan.
nakatawid. Ang palay. Kapag paalis pa lang ay ayun. Ano yan? Lipay. Ano pa yan? Diyan dadaan? Late, late. Late sila man. Late sila man. Kasi, late kasi. Pedro man. Ayos ba? San Juan Apostol, ang alagad na kinalugdan ni Jesus, anak ni Zebedeo, Santa Salome at kapatid ni Santiago Mayor Apostol, isang mangingisda at dating alagad rin ni San Juan Bautista, saksi sa maraming mahalagang yugto sa buhay ni Jesus. Kasama niya sina Pedro na inutusan ni Jesus na pumunta sa lungsod upang ihanda ang kanilang hapunan para sa pista ng Pasko. Sa lahat ng alagad, siya lamang ang buong tapang na hindi nagtago, bagkos na natili pa sa paanan ng krus ni Jesus, kung kaya sa kanya inihabili ni Jesus ang kanyang mahal na ina bago malagutan ng hininga. Hintay mo na dito. Birhen Soledad, ang mahal na Birheng Maria bilang nagdadalamhating ina ni Jesus. Kahit sanggol pa lamang si Jesus at noon ay iniaalay sa templo alinsunod sa batas ni Moises, hinulaan na ng propetang si Simeon ang misyon ni Jesus at ang pighati na dadanasin ni Maria bilang ina nito. Sinabi noon ni Simeon kay Maria, ang batang ito ay ang itinalaga sa pagwasak at pag-indig ng marami sa Israel, at ang puso mo ay para na rin tinarapan ng isang balaraw.